type na paggamit ng mga pulis sa Davao on Kingdom of Jesus Christ compound ay naganap. Professor Malotikia, sabay-sabay po itong ginawa, more than 2 battalions. Walang search warrant, only a warrant of arrest which cannot replace or substitute a search warrant. Illegal pong nang halughog at lumusob ang Gestapo type na mga Philippine National Police na parang sa panahon lang ni Adolf Hitler nakikita at sa panahon ng Kimpitay sa Japanese occupation. Mama Lo, go ahead po. Well, Eric, nabagabag ako dahil unang-una religious ground yan eh. Kahit saang sekta ng relihiyon, mayroon tayong paggalang sa religious ground. Natatandaan niyo sa Marawi nung ginulo ang isang Catholic Church, ang mga Katoliko medyo matindi yung galit sa nangyari. So, hindi mo gagawin yung ganyan sa pagpasok ng madaling araw at ikaw ay naka full battle gear. Akala mo naman ikaw ay nang-aaresto ng anti-terrorism or whatever. Na ganong pagsalakay. Lalong-lalo na kung wala kang search warrant. Tama. Kasi siguro ang kailangan nating stress dito, nakita ko yung ibang mga mainstream media. I call on, tinawag ko sa Twitter ang Philippine News Agency. Kasi dun sa kanilang reportage, ang sinasabi, may search warrant. Wala hong search warrant. Ang meron ho, warrant of arrest. At nababahala ako dun sa sinabi ni ma'am ay hindi nagpakilala kung sino ang leader. Yes. Hindi ba? Kahit nga sa warrant of arrest, nagpapakilala, ako po si ganito, ako po ang pinuno, ito po ang search warrant namin. At doon sa search warrant, hindi ka basta-basta na lamang papasok kung wala kang 100% proof na naandoon yung hinahanap mo. So ako'y nababahala dahil nangyari ito madaling araw. Merong plano at ang balita ko, hindi ako familiar doon sa grounds, no? Ang balita ko may 5 entries o may 5 areas na sinugod. So, planado. Hindi ko alam kung yung nag-follow sila sa SOP na nagpakilala, ito yung warrant of arrest, ang hinahanap namin ay si ganito. Dapat yun klarado. So nakakabahala ito kasi katulad nung sinabi mo, buhay na buhay ang mga taktika na ginamit ng Third Reich o ng panahon ni Adolf Hitler. Yeah. Hindi lang sa atin, nakikita natin yan sa ibang bansa. Pero para mangyari yan dito sa atin, para mangyari sa Davao City, diba? Parang hindi mo na ginalang yung lugar ng dating Pangulo. Tama. Ngayon, kung sasabihin mo na namang hindi mo alam, sinong may alam sa administrasyon na ito na nagbigay ng go signal na pasukin ang Kingdom of Jesus Christ ng madaling araw? Hindi ba yan kasama na yan sa mapanupil na paggalaw? Kasi bakit madaling araw? Kung nakita mo doon kung sino man yung gusto mong i-arrest, galing ito sa Pasig Court, no? So dapat yung judge ng Pasig Court, abay, tingnan ho nyo ang nangyari. Tama. Ito ho ba ang gusto ninyo? Tama. Sa kagustuhan nyong mahuli si Pastor Kibuloy, ito yung gagawin nyo. Biro mo yung sabi nga ni ma'am, nagsisimula pa lang silang yung sa sapa. This is not something that you should be proud of, Mr. Marcos. Correct. This happened under your watch. Ma'am, hold your line ha. Thank you, Mama Lu. Very clear, very categorical description of how abusive and excessive the power that the PNP used kanina, illegal na. Ma'am, hold your line. Pabalikan ko si Sister Eleanor. Ma'am, Eleanor, are you still there? Sister Nori? Yes, Brother Eric, nandito. Ma'am, as representative of Kingdom of Jesus Christ right now, nakikinig po ang buong mundo. What is the message right now of Kingdom of Jesus Christ members and leaders to this kind
of unprecedented evil-like persecution similar sa mga Romanong Imperyo sa Biblia at similar sa Gestapo, Nazi Germany sa panahon ng ikalawang digmaan ni Adolf Hitler na nararanasan ng isang religious organization na mapayapang nag-i-exist sa ating bansa for more than 30 years already. Go ahead po, Sister Eleanor. Yun po yung nasabi ko kanina habang nandun talaga kami sa front line. Kasi actually, after nung sinabi namin na I said, no, we will not allow you to come inside. Sabi nila, hanapin nila yung subject. Sabi ko, no, we will stand our ground because what you're doing is injustice and we know the truth. We will stand for the truth. So sabi nila, oh sige, forcibly, papasok kami. So hinanda na nila yung, yung gate. Sisirain na nila, hinabit na nila yung parang chain para they will pull the gate and they will destroy the gate. And we stood our ground. Sabi ko, wala na to. Bahala na tayo, patay na tayo dito kasi kailangan, we will not allow you to oppress us. This is oppression. This is religious persecution. And there's no justice anymore. Wala na. This is lawless. Sabi nga niya, ma'am, pag hindi mo kami papapasukin, it's obstruction of the law. Sabi ko, law? May law pa ba dito sa Pilipinas? Ayun. What did you been doing? Wala na kayong law. Wala kayong sinusunod. Justice? You don't have justice. Lahat ng ginagawa niyo sa amin, injustice. Injustice to pastor, injustice to the kingdom. Sabi ko, can you see the compound? We are peace-loving. This is a holy place. All we do is pray and pastors teaching us lahat ng mabubuting gawa. Lahat ng pag-ibig sa kapwa. At ikabubuti kaunlad ng lahat. Tapos ganito ang gagawin niyo. Ayun. Ganun sila. Sabi ko, wala na talaga to. Maganda Hindi yung na. sinabi mo, ma'am. Maganda yung sinabi mo, ha. You have been in peaceful existence. You have been praying. Yes. You are fighting evil. You're cooperating so much with the government. You have invested to win the souls and serve humanity. And yet, nang dumating po ang ganitong problema sa laro ng politikang marumi ni Mr. Marcos, we did not expect na gaganituhin nila ang mga proseso ng batas. May binabanggit po si Professor Malotikia. This is very seriously alarming, nakakabagabag, nakakabahala. What is now the direction of Kingdom of Jesus Christ to defend your religious freedom, the integrity of your organization, and the safety of your members and leaders sa pangyayaring ito na halos walang batas na kinikilala ang mga kapulisan who should be the primary defender and protector of the people as professional law enforcers, they become the lawbreakers kaninang araw na ito. Go ahead po, Ma'am Eleanor. Yes. Kanina nga nasabi ko nga sa kanila, diba, kayo yung police, kayo yung military, nandyan kayo sa servisyo para proteksyonan yung mga mamamayan. Wala na kami naramdamang proteksyon. We are on our own because everybody is against us. Lahat talaga. At administrasyon, lahat ng aspeto ng gobyerno ito, they are against us. So, sabi ko, walang proteksyon. Di ba, sabi nila, uphold nyo. But that is why the very reason you gave your life, you offered your life is for the protection of us, para we can give ours freely. Sabi ko, so what is going on? Ano ba nangyayari dito sa bansa natin? Ayun. Sige, sabihin na natin sinusunod niyo yung utos. Tingnan niyo naman kung sino si Pastor Kibuloy. Kailan ba si Pastor Apollo Kibuloy? Ano bang ginawa niya for 38 years? Ano bang ginawa niya? Puro kabutihan, puro pagtulong sa kapwa, puro sa kayong lugar. Tapos ganito, susundin niyo. Ganito na ba talaga? Wala talaga kami makitang hustisya. May mga legal naman po kami. Lahat. Yes. Naano na lang namin sa aming lawyers. Pero nakita ng buong mundo, sabi ko nga kanina, live to. The whole Philippines and the whole world is watching what's going on. Correct. So, we're ready really. Yeah. Kasi sabi ko, ganito na ang nangyayari. Kung ginawa nila ito sa amin, ano pa sa mga ibang mamayan? Yeah. Ma'am Eleanor, hold your line. Tayo, no? Ma'am, hold your line. Kukunan ko ng reaction si Professor Malo. Thank you, Ma'am Eleanor, for a very candid reaction in behalf of the Kingdom of Jesus Christ. Ma'am Malu, are you still there, Ma'am Professor Malu? Yeah, I'm here. Ma'am, the Philippine National Police should not be used as a political tool for persecution of perceived political enemies. That should be ideal. But right now, they don't care about the law. What they care is what can please the political power, and that is the Marcos, his wife, his political clout, and that is exactly how
this current PNP leader, General Marbil, his patron, Martin Romualdez, siyang naglagay dyan. Imaniniobra kay Marcos kasi bata niya yan dati sa Region 8. And now, ganon din po si Secretary Abalos. How very serious is the collapse of professionalism in the level of our law enforcement that they become lawless elements acting as private armed groups in instances like what happened in Davao today? Well, Eric, ako naghihintay sa pamahalaan. 7 oras na nakakaraan simula nang inatake nila ang Kingdom of Jesus Christ. Walang pumupunta para magkondena, walang nagsasalita para magkondena ang nangyari. Walang nagpapaliwanag. Si Chief PNP, walang sinasabi. Kung titingnan natin uli yung SAF, ang SAF ginagamit for anti-terrorism, anti-heinous crime, special ang rason niyan. Meron doon towards the end ang paggamit sa SAF for special purposes. Definitely hindi ito ang isang special purpose, no? When you send a combined element of PNP, CIDG and SAF to get one person and to disregard the rights of everyone, sa tingin ko maling-mali yan. Ito, yung total disregard, walang pakialam eh. Lumalabas talaga yung arrogance of power. Kami ang nasa poder, gagamitin namin ang levers ng kapangyarihan, ang levers ng gobyerno para magawa namin ang gusto namin. This is a perfect example. Kaya napakahalagang tingnan natin at hintayin natin. Ano ba talaga? Walang total silent. Hindi ko alam kung nashock sila sa ginawa ng tauhan nila. Oh, that was designed. Na makikita mo, talagang binababoy ang Davao City. Yes. Wala na akong... Noong una, medyo ayokong sabihin yun eh. Pero dahil sa sunod na aksyon na ginagawa sa Davao City, makikita mo talagang wala silang respeto sa mga taga Davao at wala silang respeto sa dating Pangulo. Ayun. Abuse of levers of power at walang kahihiyang paggamit ng abuso, lantaran, labagin ang batas basta masunod ang gusto ng mga nagari-arian sa kapangyarihan. Sister Eleanor, ma'am, I would like to be very straightforward to ask you about this question. Before po itong illegal na paglusob ng 2 batalyon ng SAF sa mga properties and areas ng Kingdom of Jesus Christ, si Senator Ontiveros po at ang kanya mga grupo sa media handlers, Professor Malo, you can react later also, ay tinatawag nila si Pastor Kibuloy na Kibuloy Duterte Criminal Group in Davao. Paulit-ulit niyang sinasabi yan in her media interview after her monologue investigation daw sa Senado na pre-judge na niya ang lahat na dapat gawin against kay Pastor at sa Kingdom of Jesus Christ. Similarly, yan din pong linya ng grupo ng CIA, Central Intelligence Agency of America, sa Rappler Group na pinupunduhan nila, Kibuloy Duterte Criminal Group. May mga firearms, may private army. Ganon din po ang linya ng Communist Party of the Philippines, NPA, NDF, urban operatives at mga operatiba sa Kongreso, itong 3 party list nila. Ma'am, would you like to answer this once and for all as representative of Kingdom of Jesus Christ sa ganitong napakabalasubas at mga walang katuturan subalit ginagamit na tungtungan para sa illegal na aksyon ng PNP against the Kingdom of Jesus Christ? Go ahead po, Sister Eleanor. Yeah, marami kasing angle ito ng Brother Eric. What we believe on is that political na angle din. Kasi ito pa yung mga kalaban natin sa lipunan, yung CPP, NDF. When the religious persecution. Tapos yung SMNI, dahil we are broadcasting the truth. So, napakarami nilang ayaw nilang katotohanan. So, ayaw nila yung totoo. So, it's yun. Yun, kagaya kay Ontiveros, lahat naman ng accusations, yun, siya na nga ng pre-judge. Wala pa naman, hindi naman katotohanan.
So lahat ito, I think somebody is behind this. And of course, may bounty si pastor. We cannot take that away. Dinagdagan pa nila. So, mga political interest. Ganun nga. And they think that KJC, especially pastor, is a threat. Yun po yung ano namin, nakikita namin. They try to silence pastor kasi very close din siya kay Mayor Duterte. Then he has this, which is telling the truth. And ganun yung nangyayari sa atin. Claro. Yes, ma'am. This will be our final question. Ma'am Malu, hold your line because we will be all through the discussion. I-analyze pa natin. Kasi may schedule pa yata si Ma'am Eleanor. Ma'am Eleanor, last question po ito. Bilang kilala po ninyo ang kung gaano ka tatag ang pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ as molded by Pastor when he was physically with the leadership pa. Ngayon na ikaw po ay ini-interview namin sa Pilipinas nating mahal. What is your message to the Kingdom of Jesus Christ, members and leaders all over the world na nakikinig ngayon dito po sa undeserved evil persecution na ginagawa po no less than by the powers of the state and the government led by Marcos Jr. Hindi na po ako magpatumpik-tumpik. What message would you like to relay to all members of Kingdom Nation, of Kingdom of Jesus Christ? Go ahead po, Ma'am Eleanor. Yes, since yung oppression ng 2018 pa, nakakailang taon na rin, hanggang ngayon, personally, we cannot be with Pastor anymore. But to all the Kingdom citizens, to all the members, sympathizers, and the full-time workers, this one Kingdom Nation is strong. We stand as one. We are united more than ever. Mas malakas kami ngayon, at mas we are bolder, and we are going to stand, firm in our commitment, especially to our beloved pastor, wherever he is now. Pastor, lahat kami in behalf of the 7 million strong Kingdom citizens, full-time workers dito sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng daigdig, nakita nila kanina anong nangyari. Pastor, we will not leave you. We will stand strong for you, for the whole Kingdom Nation, for the ministry, because we know the truth. Alam namin ang katotohanan, alam namin ang pagmamahal mo sa aming mga kaluluwa, sa kaligtasan, hindi lang namin pero sa buong sanlibutan. Alam namin na pure yung puso mo, kaya naninindigan kami, lahat kami, handang mamatay para sa iyo, Pastor. Alam namin na hindi man namin kasama lahat ng mga workers dito ngayon sa Central, kung saan nangyayari itong oppression, but they are one with us in prayer. And so to all the Kingdom citizens, we know that this may be the darkest hour, but we know that dawn is just in sight. Malapit na ang mukhang luwayway, ang tunay na pagbabago, ang tunay na pamamahala, kung saan tayo tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan, at alam natin na wala rin ibang gagamitin. Ito sinasabi ko na ngayon pa, sinabi ko na kanina, mark this day, remember this day. Because hindi talaga mananaig ang kasamaan, evil will not triumph over good. And remember this day, because as our beloved pastor has said, judgment has already fallen on this evil administration, this evil regime, because we have been witness how evil they are. We are peace-loving people, we are God-fearing people, we are living in peace, we don't have any intention but to help. Because that is what Pastor taught us. Yan ang tinuro sa amin ng mahal na Pastor. Alam niyo naman kung gaano kadisiplinado. Alam niyo naman kung gaano pangmagmahal ang bawat isa sa amin. Kung paano namin din nirespeto una sa lahat. Of course, sinahal natin ang aming bansa kasi yun ang tinuro ni Pastor, ang aming kapwa. So sa lahat, maging matatag tayo mga kapatid. Alam naman natin kahit ano man, gaano man ang mga paninira ngayon, ang persecution ngayon, talagang ginigipit tayo, pero hindi tayo pinapabayaan ng ating dakilang Ama na nasa langit. So, once again, I know that the whole Kingdom Nation is stronger now, we're bolder now, braver, we will stand for the truth, no matter what happens. And Pastor, we love you in behalf of all the Kingdom citizens.
We will stand for you and we are ready to die for you, die for the truth, and to die for the Father's perfect will to be done. So maraming salamat sa chance. Alam namin hindi pa magtatapos dito. Kung ano man ang laban, kaya nga kanina sinabi ko, makiisa kayo kay Pastor Apollo C. Quiboloy kung gusto nyo ng mabuting buhay, tunay na kapayapaan, tunay na kaligtasan, tunay na mapagpalang buhay, makiisa kayo. The kingdom is already a microcosm of what should the Philippines become. Alam na natin na pure ang puso ni Pastor. So ganun kami, maninindigan kami kahit ano pang mangyari. We will stand for the truth and know one day the victory will be ours. So thank you so much and we are so thankful. Ito lang po. Pastor, we love you wherever you are. We will stand for you. We're always behind you. Yes, ma'am. Salamat po, Pastor, sa lahat. Thank you. Maraming salamat, Sister Eleanor. Nakikipagdalamhati at nakikipagkaisa, lumuluha po ang bayan sa inustisya at mga pang-aapi at panlulupig na nararanasan po ng Kingdom Nation, ng Kingdom of Jesus Christ, ni Pastor Quiboloy ninyo po. Even if I am not, and Professor Malotikia, we are not members of Kingdom of Jesus Christ. In behalf sa damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal sa batas at katarungan, hindi po tama ang ginagawa sa inyo. Gawain po ito ng isang gobyernong ang kanyang kinakatigan ay gawa ng mga demonyo at walang puso sa kanyang mamamayan. Nagdadalamhati po, Sister Eleanor, at nakikipagkaisa ang sambayanang Pilipino sa inyo. Darating pong bukang liwayway sa ating lahat. Mabuhay po kayo for standing strong with Pastor and the entire members and leaders of Kingdom of Jesus Christ. Mag-ingat po kayo at sana po'y i-bless kayo ng amang makapangyarihan to continue po serving humanity and our people for the greater good and greater goodness of God. Maraming salamat. Thank you, Sister Eleanor. Mama Lu, your reaction po doon sa tinatawag na mukhang pinangahawakan ito ng PNP that there is a Duterte Quiboloy criminal group. Mama Lu, please, your analysis. Well, kay Rick, sa tingin ko naman yan lahat ay politika. Si Senator Hontiveros, naghahanda yan sa 2028. Yung mga pulahan, nalagasan sila ng midterm ng 2019 at yung 2022, kumonti sila dahil sa programa rin ng LCAC. So makikita mo, lahat na natamaan, natapakan ng Duterte administration, nagsama-sama. Tama. Tama. Pero, ang natatawa ako, itong ginawa nila, this is a perfect storm. Correct. Why? Kasi hindi inaakala ng tao na kayang harapin ng komunidad ng Kingdom of Jesus Christ. Ang sabi nila, may baril daw. Di ba tiningnan naman nila yan sa firearms ng PNP. Sinurrender na. Sino ang humarap sa kanila? Makikita mo, yung mga miyembro ng simbahan ang humarap. Karamihan bata at mga babae. Pangalawa, ang sabi nila, nagtatago daw, may tinatago. Di ba? Mali na nga yung dala yung warrant of arrest. Abay, namasyal ka at tiningnan mo. Tapos nanira ka pa ng property. Tama ba yun? Ito ba ang nararapat sa ating katarungan? Siguro, tinatawagan ko rin ang Supreme Court. Yes. You guys should watch this. Because this is a total desecration of justice. Yes. And the judicial system is not working correctly. Nagpadala kayo ng ang Pasig Court, nagpadala ng warrant of arrest. Wala namang kasama dyan na search warrant. Maghahalughog ka ng iba't ibang lugar na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ at talagang titingnan mo. Di sana nag-declare na lang kayo ng martial law. Tama. Alam mo, nakakatawa dito sa administrasyong ito, hindi kaya ng Pangulong nakaupo na gawin ang ginawa ng tatay niya. Kasi ang tatay niya, ginawa niya constitutional dictatorship. Di ba? Ito, sa tingin ko, hindi kaya ng isip na agree. gawin yung nais niyang gawin. In the guise of democracy, you have a police state now in Davao City. Agree.
Nakakalungkot yun. Dahil imbis na ginagamit yung mga pulis na yan at mga SAP sa dapat na gamitan, ginagamit sa pagtuhog sa isang tao. Ano ba nangyari kay Batnag? Ano ba nangyari kay Teves? Diba? Ang dami sa order of battle ng PNP. Ano ba nangyari doon? Ano ba nangyari doon sa illegal drug seize? Diba? Wala na tayong kwentuhan doon. So, para mo simulan ng ganitong mga pagkilos, medyo nakakabahala. Tama. Dahil certainly, kung hindi ito babanggitin sa SONA, talagang ibang mundo ang ginagalawan ng Pangulo ngayon. Dahil ito, talagang pinapakita sa lahat. Kung hindi ka amin, titirisin ka namin. Tama. Kung ikaw batikos ng batikos, gugulatin ka namin. Katulad na lang again nung threat na aalsin ang mga websites ng kung sino-sino. Nakakakuha niya, nakakagulat dahil mismong isang kilalang operator nasa grupo ng First Lady. Ang daming linoko niyang mga politiko pero nasa kanila. At anong ginagawa? Gumagamit ng bots. Tama. To depress engagement and reach. Kasi hindi na nila kayang i-take down ng i-take down. So, nakakagulat na pinagkakagastusan ng pera ng administrasyon na ito, lahat ng pamamaraan para sikilin ang karapatan ng bawat Pilipino. Alam mo, kaya ako nalulungkot ka, Eric. Yes, ma'am. Go ahead. Ikaw, 126 Independence Day natin sa Wednesday. Yan pa, ma'am. Diba, nangyari ito Lunes, 2 araw bago ng ating independensya. Nag-release ng Memo Circular 52, 3 days. 3 days before. Napirmahan nyo ng June 4. 3 days bago ng independence natin. Ganun na lang bang pagkabastos nyo sa ating independence na sineset aside nyo ang kasarinlan at ang kasaysayan ng mga Pilipino? Nakakalimutan nyo na ba na ang pagkilos na ginagawa nyo is a reflection of those 125 years? Sana pinapasok niyan sa kokote nyo, hindi lamang kapangyarihan ang pwede nyong panindigan. Pero ang kasaysayan na supposedly na gusto nyong ayusin ang ligasiya ng inyong tatay ay halang dyan sa ginagawa nyo. Ma'am, may tanong dito. May prinsipyo po sa governance and even in the organization na tinatawag na respondeat superior. Ibig sabihin, command responsibility. Do you agree that the primary command responsibility must be accounted to Marcos Jr. as President, Benhur Abalos as DILG Chief and Supervisory Authority sa PNP at si PNP Chief General Marbil? At dapat sila ang unang kasuhan dito sa ganitong lantarang paglapastangan sa proseso ng korte at pati sa proseso ng mga batas at katarungan natin. Oo ka, Eric. Kasi hanggang ngayon nagbibilang nga ako ng ilang oras na Bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit hindi nyo in-explain sa bayan? Ano bang nangyari? Nagkamali ba sa order nyo? Madali kayong mag-remove ng mga tao kahit walang rason. Hindi nyo lang sila gusto. O ba hindi kayo let the axe fall where it should fall? Correct. Bakit hindi nyo i-discipline itong mga ito? Dahil kung pababayaan mo yan, imaginein mo ilang ganyan ang mangyayari sa atin sa susunod na 4 na taon. Matagal-tagal pa naman yung 4 na taon. Kung ganyan ng ganyan, mag-declare ka ng martial law ng klarado sa bawat tao. Tama. Ano ba ang aming kalayaan? Ano ba ang aming karapatan? Kisa yan naghuhulaan tayo, tapos ang alam namin, demokrasya tayo, pero sige kayo ng paninikil ng karapatan namin. Ma'am, ngayon po habang nag-i-interview ko sa iyo, si Raul Manuel at ang Kabataan Party ng Communist Party recruiter ng mga NPA na siyang nagpapakalat nitong intriga ng Duterte Kibuloy clique ay nagpipiesta at naglalantad ng placard na dapat hulihin pati si Duterte, hindi lang si Kibuloy, at nagpipiesta sila at lumalabas kung kanino ang pakikipagsabwatan nagmumula.
How do you look at this very strange alliance sa pagitan po ng mga Marcos na pinatalsik at nilabanan ng mga komunistang terorista noon ng tatay niya, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pinsan at asawa, kasabwat at kapanalig nila at operatiba nila ang mga CPP, NPA, NDF, lalo ng urban and party list operatives, kasama pati mga dilaw na dinurog ng mamamayan sa kanilang bulok na estilo ng politika, nire-revive po nila lahat ng mga ito. How do you look at this kind of conspiratorial aggregate ng mga gustong wasakin ang ating demokrasya gamit ang pagkukunwari ng demokratikong gobyerno nila, subalit nilulupig ang pag-iral ng political opposition and democracy in the real sense? Mamalo. Well, Eric, ako hindi na ako nagugulat dyan. Kasi lahat yan tactical. Lahat yan pumupunto sa 2028. Lahat yan ayaw ng Duterte na mananalo sa 2028. Hindi ko nga maintindihan, parati kong sinasabi, natatakot kayo sa multo, wala pa naman desisyon, di ba? Yes. Pero yan, makikita mo, may tsansa silang balikan si Presidente Duterte. 6 na taon silang nagtiis. So ito, parang parang free for all. Lahat tayo magsama-sama para durugin ang Duterte. Ganun kasimple lang yan. Politika lahat yan. At the end of the day, kung walang Duterte, magagawa nila ang bawat isa. Ang CPP, NPA, they can recruit, they can regroup, and they can go together. Ang mga dilawan, they can probably reposition the Liberal Party if that is their plan. Ang mga makamarcos, mas madaling masustain ang susunod. Tandaan natin lahat ng galawan sa 2028, tinitingnan rin ng kasalukuyang administrasyon, sino ang proprotekta sa akin. Makikita natin ang pagprotekta sa Pangulong Marcos ngayon ay sa tingin ko nasa linya ng pamilya. Tama. Dahil sinong politiko ang tatayo sa 2028 at sasabihin, okay ang mga Marcos. Sino? Sa paggamit ng ayuda, nakita natin ang mga storya ng ating kababayan, no? Sa paggamit ng budget, sabi 83% of the budget of the Philippines has been released, wala pang second semester, second quarter. So magtataka ka, ang paggamit, ang paglustay sa cash ng taong bayan kuminsan nakakahinayang dahil pwede namang gawing tama, pwede namang wag babuyin ang mahihirap, pero ginagawa nila. At makikita mo ang pag-ikot, again, political. Bakit sa Mindanao? Dahil mababa ang ratings. Yes. Bakit hindi pumunta sa Davao City? Dahil ayaw niya. Dahil nandyan ang mga Duterte. Ang nakakalungkot, ang kanlaon sumasabog. Correct. Diba? Ay, itong Pangulong ito, hindi pumupunta sa mga lugar na may krisis. Agree. Hindi ko alam kung bakit. Meron ngang iba nagfe-fake, may mga ibang politiko nagfe-fake ng kanilang pagtulong, pero ito talagang outright hindi niya pinupuntahan. Nangyari yan ng ilang bagyo at nangyari yan ng ilang earthquake. So ang nangyari lang, nag-command conference sa NDRRMC, and that's it. Nakakalungkot dahil sa 2 taon nakita natin ang ayaw natin na pamamahala. Nakita natin ang ayaw natin